Mayabang classic talaga. Achuchu. Ultrasonic Broadcasting System Incorporated. UBSI. Informing and entertaining Filipinos since 1998. Energy, 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 energy! Classic talaga. Achuchu. Naka-energy na ba ang lahat? Ang pinakasikat na FM. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay sa'yo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Kaya't tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang RJ. Taga dito lang po ako sa Caloocan. At araw-araw po kaming nakikinig sa Energy FM. DJ Lindsay, 2 years na po kaming mag-boyfriend and girlfriend. Pareho naman po kaming may work, pero above minimum pa lang po. Kakagraduate lang po kasi namin last year. DJ Lindsay, nung students pa lamang po kami, masaya na kami sa kwek-kwek lang, lugawan date, tinapay sa bakery. Sobrang simple lamang ng relasyon naming dalawa. Pero nitong taon lang, palagi na siyang nagsasabi sa akin na, alam mo si ganito, nakapunta na sila sa ibang bansa. 3 months pa lang sila pero nag-abroad na sila. Minsan, pag nag-uusap kami, bigla na lang siyang nagkikwento na yung kaibigan niya nag-shopping sa ganito. Yung kaibigan niya nag-travel sa ganito. O di kaya naman yung mga restaurants na kinakainan ng mga kaibigan niya. Nakita niya raw sa My Day nila. Kasama nila yung boyfriend nila. Kaya dapat daw, ganun din daw kami. Para naman daw makita rin ng iba na kaya din namin kumain sa ibang lugar.
At kaya din naming pumunta at mag-travel sa ibang bansa. Sa 2 years namin, DJ Lindsay, alam ko naman na napakasimple lang naming dalawa. Hindi kami nagde-date sa mga mamahalin na resto. Ang sabi pa niya noon, punta lang daw kami sa kanto. O di kaya naman kung saan mura ang pagkain. Tapos magpicture daw kami. Tapos kain, tapos alis na agad. Para lang daw magkasama kaming dalawa at para meron kaming ma-post sa Facebook. Pero bakit po ganon? Hindi na siya nakokontento sa ganun lang. Paano ko po ba ipapaintindi sa girlfriend ko na hindi lahat ng nakikita niya sa mga post ng kaibigan niya kailangan namin gayahin. Hindi namin kailangan i-compare ang aming relationship sa ibang tao. DJ Lindsay, aminado po ako na bukod po sa girlfriend ko, ginagastusan ko rin po ang pamilya ko. Ito po yung dahilan kung bakit most of the time, nagtitipid po ako. Paano ko po ba ipapaintindi sa kanya na darating din tayo dyan? Sa ngayon, simple lang muna tayo. Kasi ang mahalaga naman, magkasama kaming dalawa, di ba? Ang mahalaga, mahal namin ang isa't isa. DJ Lindsay, tulong naman po. Muli, ako po si RJ at ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Natin sa mga kapulungan, check your time. 14 Cambots, makaraan po ang alas 9 ng umaga. 9:14 on the clock. Gandang umaga sa lahat po ng nakikinig sa atin dyan sa The Glam Queens, Quezon City. Ayan, and of course, sa mga nakikinig po sa atin dyan sa Clarence, MD Makati. Maraming salamat. Pinaganda na naman nila ako kahapon. Thank you so much, Clarence MD and The Glam Queens, Quezon City. Wow! Hoy, ano ba? Alam mo yan yung problema sa mga pangga natin these days. Medyo nakabase sila sa kung anong nakikita nila sa mga nababrowse nila on social media. Oo. Very Gen Z yung problema. Ganyan. Pero mahirap nga naman yun, yung tipong ang pamantayan ng jowa mo para masabi na, 'di ba, okay kayo is yung mga nakikita, 'di ba, nababrowse on social media. Uso kasi yan, 'di ba, yung nagfe-flex. Flex ko lang, ganyan. Flex ko lang yung kinainan namin last time. Flex ko lang yung pinuntahan namin last time. Mahirap siya. In fairness naman, fun naman siya paminsan-minsan yung medyo mag-travel kayo, mag-jowa, 'di ba, sa ibang lugar or kumain kayo sa bagong lugar, ganyan, bagong place, na restaurant, ganyan. Pero kasi kung hindi naman talaga kaya, bakit ipipilit? 'Di ba? Alam mo yan yung mga sakit ng mga tao ngayon eh. Kasi alam mo, na-capture yung attention ko doon sa line na para may ma-post lang. Wow! Yan yung problema ng mga tao ngayon. Eh, diba? Gusto ng happening, hindi para isatisfy yung kanilang sarili, pero para may ma-post lang. My goodness. Akala mo requirement sa buhay yung meron silang ma-show off, diba? I mean, kung talagang thing mo na mag-travel and alam mo yon, simula pa lang sa umpisa, mahilig ka sa halimbawa, travel or makeup or mga pets, ganyan. Okay lang. Post about them, the things that you love. Pero para lang gustuhin mo yung isang bagay para lang ma-post, meron kang ma-post, parang X yata yun. Wow!
Di mo naman thing mag-travel, di ka naman mahilig mag-travel kasi gastos lang yun for you. Tapos meron ka bang ibang priorities, di ba? Pero magta-travel ka para lang merong maipost. Parang mali yun, bakla. Nag-show off ka lang nun. Diba? Joining the fad ka lang nun. Nakikiride ka lang sa kung anong uso. Oo. So, hindi dapat siya ginagawa. And most especially yung mga magjojowa ngayon, tulad nga nung pinoproblema ni RJ, kasi ganyan daw yung kanyang girlfriend. Mahal na mahal niya yung girlfriend niya, syempre, pero nahihirapan siya kasi nga, lahat ng nakikita daw sa post ng mga kaibigan niya, gustong gawin din ng girlfriend. 'Di ba? Yun yung very, 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 very hard, ganyan. Ano bang meron sa jowa mo, Koya? O ba't ganyan yung ano niya? Ganyan yung ways niya? Siguro gusto niya rin naman, in fairness naman, gusto niya rin siguro ma-experience yung mga bagong bagay, 'di ba? Nakakita ng bagong thing, 'di ba? Naka-discover siya ng bagong thing, 'di ba, sa mga post ng kaibigan. Kaya gusto niya ngayon i-try. Kasi syempre yung mga ganyang edad, 'di ba? Kaka-graduate lang daw last year So ibig sabihin ma-explore pa sila. Nandun pa sila sa moment or dun sa age na gusto nilang malaman yung mga bagay-bagay sa paligid nila, 'di ba? Oo. Kumbaga, curious sila sa maraming bagay. Gusto nila ma-experience lahat ng nakikita nila. Ganyan yun. Promise, yung ganyang edad. Diba? Kaya nga wala tayong naiipon agad pagka-graduate natin Yung unang trabaho or pangalawang trabaho natin. Or 1-2 years after natin gumraduate, magkakatrabaho tayo. Wala tayong naiipon, diba? Kasi masyado nating ini-enjoy yung experiences na hindi natin nakuhang ma-enjoy because nag-aaral pa tayo, 'di ba? Nung nakaraan, tapos kulang naman tayo sa budget dahil nakaasa tayo sa mga magulang natin. Ganun yun. Alam mo, RJ, sabihin mo lang sa kanya kung ano yung totoong nararamdaman mo. Sabihin mo na, baby, hindi pa natin kaya yan ngayon. Pasensya ka na kasi may iba tayong priorities, 'di ba? Kasi baka mamaya hindi naman pala kayo level ng priorities ni girlfriend. O very important din yan. Dapat naiintindihan niya na bukod sa kanya, meron ka pang ibang iniintindi. Such as your family. Very important yun. Alam nga namang unahin mo yung luho mo. Unahin mo yung travel mo habang walang makain yung nanay at tatay mo, di ba? Mahirap nga din naman yun. Alam nga namang unahin mo yung pagkain mo sa restaurant tapos hindi mo naman maibigay yung pambayad ng kuryente ninyo tsaka ng tubig. Diba? Priorities tayo. Alam mo, mas maganda yung magsimula kayo sa simple. Diba? Kung paminsan-minsan tapos may extra naman, walang problema. Pero kung bawat kita niya sa post ng mga kaibigan niya, gusto niyang itry lahat yon, parang mali yun. Hindi parang, mali talaga yun. Diba? Oo. O sabi dito ni Wapo, kung hinahanapan ka ng kung ano-anong nakikita sa iba, nagiging materialistic yung jowa mo. If it becomes an obsession, issue an ultimatum that if she cannot live and exist within your present circumstances, then yun yung time na, ano daw yun? Sorry, umakyat agad yung comment. Oo. It's time to look for a greener pasture. Ganon hiwalay agad. Ang dali mo naman kausap, bakla. Sorry na, thank you, Wapo. Sa amin naman po dito, inggitera yung girlfriend mo, sabi ni MJ. Hindi naman, baka curious lang. Hindi naman inggitera. Iba kasi yung inggitera, may negative impact kasi, may negative connotation kapag inggitera diba? Malay mo, curious lang, kaya gustong matry yung mga bagay-bagay, diba? Sabi pa dito ni Ziesh sa Good morning, DJ Lindsay. Hindi naman kailangan na kung anong nakikita mo sa iba, gusto mo na rin gawin. Dapat makontento tayo sa kung anong meron. Ang importante, mahal nyo po ang isa't isa. Pag hindi kaya ng bulsa, di doon tayo sa kaya lang ng bulsa natin. Sa akin, mag-effort lang po at oras, okay na po yun. Importante, hindi ako niloloko at ako lang po ang mahal niya. May pamilya ding umaasa sa kanya. Kaya okay na ako doon. Tama nga naman, di ba? Ang importante, alam mo na minamahal ka at hindi ka, 'di ba, ginugulangan, hindi ka niloloko, ganyan yung very, very important. Yahoo! Sabi naman ni Abed, good morning DJ Lindsay. Naku, ano to? Nagkukunwaring yayamanin ang gusto ng girlfriend mo, RJ, watching from Los Angeles, California. Hello!
Sabi naman ni Kevin, eto kasi ang mahirap sa Gen Z ngayon. Need laging may maipost para maipakita sa ibang tao na better sila kesa sa iba. 'Di ba? Focus lang pre sa goal mo. Hindi mo naman kailangan makipagsabayan sa ibang tao. Mahirap ipilit kung hindi pa kaya ng budget. Ipaintindi mo sa kanya kung mahal ka niya, maiintindihan ka niya. Kung hindi ka niya mahal, isusumbat niya yung mga pagkukulang mo. Focus lang pre. Tama. In fairness. Fairness naman, diba? Sabi naman ni Nene Vergara, mag-work siya para lahat ng nakikita niya nangyayari din sa kanya. Diba? Huwag inggitera, magsumikap muna para sa sarili. Shama! Diba? Sino pa to? Sabi naman ni Arch, hindi naman masama ang mangarap. Yung partner is simply evolving and having dreams and aspirations. Pero in the same token, meron ka ding mga priorities and responsibilities sa pamilya. I believe you guys will be okay. Just explain to your partner that life isn't a race, but a journey of hard work and enjoying the fruits of the effort. Diba? Mas tumitibay ang samahan pag mas challenging ang mga pinagdadaanan ninyo. Diba? Alam mo, somehow, tama din naman. Kasi hindi naman forever. Well, medyo torn ako dun sa dapat ba kapag ito lang yun nasimulan ninyo noon or dito kayo nasanay noon, if forever and ever, dito na kayo masasanay. Kumbaga, tama kailangan yung mag-evolve or may mga pagkakataon na mag-evolve talaga kayo kasi nagbabago yung lifestyle ninyo. Kung dati mahilig kayo sa kwek-kwek, ngayon naman mahilig pa rin kayo sa kwek-kwek. Pero siguro yung kwek-kwek na yon nasa magandang ambience na restaurant, ganyan. Diba? Tapos yung kwek-kwek na yun, may iba ng may kanin na niluto sa ibang paraan, diba? May mga scallops na yung kanin, ganyan. Kwek-kwek and scallops on the side, mga ganyan. Kaya kwek-kwek with steak on the side. Gusto mo yon? Combination. Ibig ko sabihin, diba, just because yun yung nakasanayan ninyo doesn't mean dyan na lang kayo magsistick forever and ever. At I'm sure maiimpluwensyahan yan ang bawat stages na madadaanan ninyo. Bawat tao na makikilala ninyo, bawat environment na mapapasukan ninyo, may ganyang impluwensya. Oo. Pero again, ipaintindin mo kasi sa girlfriend mo na sa ngayon, hindi pa natin kaya yung mga ganyang luho. Kasi nagsisimula pa lang kayo pareho. Diba? At kaya nga, very, very important yung aligned kayong dalawa sa mga goals ninyo at saka mga priorities ninyo. Kasi ang taong gastador, hindi niya maiintindihan kung bakit nagtitipid ang isang tao. 'Di ba? Gets mo yung logic? Hindi niya ever maiintindihan or hindi niya i-absorb yung idea na kailangan magtipid kasi may binubuhay na pamilya. Kasi iba yung ways niya. Diba? Gusto niya gumastos lang ng gumastos, ma-experience yung life. Kaso iba yung iba yung priorities mo Diba? Iba yung nakaprogram sa isip mo na dapat pag nagtrabaho ka, may part na mapupunta sa mga magulang mo, may part ka na titipirin para sa sarili mo. Diba? Nasaan doon yung travel, nasaan doon yung luho, ganyan. Medyo wala pa siya sa equation at the moment. Di ko sinasabi na hindi na siya dadating. At the moment, wala pa lang siya. O pagdating ng panahon, kapag medyo nakaluwag-luwag, lumaki yung sweldo, lumipat sa ibang kumpanya, nagkaroon ng ibang opportunities, baka po pwede na. 'Di ba? Sa ngayon, hindi pa po pwede kaya tiis-tiis na lang muna. O di kaya naman, actually pwede mo rin naman ma-experience kung gusto mo talagang ibigay yun, yung bagay na yon sa girlfriend mo. Granting na dapat hindi lang one way, 'di ba? Kung gusto niya, sagutin niya yung travel ticket, ganyan. Wala namang masama doon. Kasi kung sino yung mas nakakaluwag-luwag, siya dapat yung magpaluwal, 'di ba? Wow! Kung hindi pala kaya ng boyfriend mo na gumastos para sa plane ticket, pero gustong-gusto mong mag-travel kayong dalawa, ganyan. Di sagutin mo yung ticket ng jowa mo. Gusto mo siyang makasama Gusto mo may something new sa relationship ninyo para mas maging exciting 'Di ba? Alangan namang isumbat mo sa boyfriend mo na ako yung gumastos ng ganito, ganyan. Kasi gusto kong pumunta sa Hong Kong, ganyan. Wala nga pera yung jowa mo kahit pigain mo yan, wala kang makukuha, bakla. 'Di ba? Alam ko may nag-travel kayo pero hindi naman siya nakapagbigay ng pera sa mga magulang niya. Paano kung may binibili palang maintenance yung mga magulang niya? 'Di ba? Yun, so para sa akin, sa ngayon, i-explain mo sa kanya na iba yung priorities mo. Pero who knows, mga next year, sa susunod na taon, magbago na yan at maibigay niya na yung gusto ng kanyang girlfriend, di ba?
Sabi ba dito ni Abigail Obanil, watching from Bataan. Pabati naman po, birthday po ng mama, si Violeta Obanil. Salamat po DJ Lindsay, thank you. Justin Ray, good morning to all from Surrey, BC. Material things isn't everything, trust me. Totoo naman yan. Pero kasi, friends and mga pangga, hindi natin masisisi na maging materialistic lalo na kung nasa gantong edad, kakagraduate pa lang eh. I'm sure na daanan nyo rin yung ganyang moment, yung ganyang stage na after graduation, nakakuha ka ng unang trabaho mo, nakakuha ka ng unang paycheck mo. Syempre, bukod sa itinreat mo yung mga tao sa bahay ninyo, pamilya mo, binili mo rin yung mga bagay na gusto mo. 'Di ba? And it will go on for siguro mga 1 taon o 2 taon. I-enjoy mo yung sarili mo. Wala kang maiipon. 'Di ba? Ng 1 o 2 taon. Kasi lahat ng mga hindi mo na-experience, lahat ng mga gusto mong, alam mo yon, malasap sa buhay, gagawin mo na. Kasi may means ka na, may pera ka na. Pero may endpoint naman yan. Huwag ka mag-alala. Diba? Sabi naman dito, sabi ni Darwin, huwag ibase ang sitwasyon sa mga nagawa ng friends ng girlfriend mo, RJ. Pera nila yan at hindi sa inyo. It's the effort that counts. Kasi mahirap sa isang ma-effort na karelasyon. Tell her po na magkakaroon din tayo niyan sa tamang panahon. P.S. Why are you so pretty, Queen Lindsay? Hoy! Sabi naman ni Sale Samantha, morning po DJ Lindsay, kami nga mag-asawa, nasa balot-balot lang kami nagde-date eh. Mahirap naman sa mga sosyal na resto nagde-date tapos walang pambayad sa upa sa bahay. Exactly! Yun yung punto ko. So kung kaya, go. Kung hindi kaya, tiis-tiis muna. 'Di ba? Kapag kaya na, saka. 'Di ba? Yun yung very important. Aanhin mo yung tipong nakatravel ka nga sa ibang bansa, pero wala namang laman yung bulsa mo, di ba? Pag nagka-emergency, kalat yung, may kasabihan na ganyan ng mga matatanda, kalat yung paa mo sa paghahanap. Oo. Saan ka kukuha ng pera? Ayaw natin ng ganyan. Di ba? But well, iba-iba din naman tayo ng posisyon sa buhay. Iba-iba naman po tayo ng paniniwala sa buhay. Yung iba naniniwala na you only live once, Lindsay. Kaya go mo na yan kung saan ka masaya. Di ikaw bahala. Pero ako kasi mas maganda at naniniwala ako na in times of needs, kailangan meron kang mabunot from your sariling bulsa. Kasi hindi lahat ng tao na kasama mo, kaya kang tulungan. Hindi lahat ng taong nasa paligid mo, na akala mo kaibigan mo, at kala mo kamag-anak o pamilya mo, tutulungan ka kapag nagipit ka na. Lalong-lalo na pag usapang pera na. Kaya para hindi ka magmukhang kawawa at hindi ka rin maawa sa sarili mo pag napunta ka sa punto na, alam mo yon, na kailangan mo ng pera, mag-ipon ka, magsubi ka, ngayon pa lang, kahit pa konti-konti lang. Diba? Para naman may mahugot ka pagdating ng panahon pag kailangan na. And of course, importante po pa rin sa relasyon yung puro tayo, hindi naman maganda yung puro experiences, puro lang tayo gastos, doon dyan, ganyan, bili ng ganito, bili ng ganyan, kain dito, kain dyan. Importante syempre, yung mahal ninyo yung isa't isa, 'di ba? Ngayon nga ang buhay pasimplehan na eh. Hindi na pabonggahan. Pasayahan na po ang buhay. Mas magandang buhay, mas masayang buhay, better, 'di ba? Importante nagmamahalan kayo. Ang importante naiintindihan ninyo yung isa't isa. Yun yung very important. Yung tipong pagkakita mo sa kanya, alam mo na siya yung gusto mong makasama habang buhay. Wow! Kahit mahirap ang buhay, siya pa rin. No one ever saw me like you do. And all the things